directive ni Pangulo ay i-maintain natin ating presence. Magsigirin tayo ng tulong sa mga ating mga allies how to go about this thing. Ihihina ng tulong sa Amerika. Gusto kasi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagbabantay sa Sabina Shoal. Ito siguro ang dahilan bakit inalis ang BRP Teresa Magbanua. Posibleng barkong pandigmana ng Philippine Navy ang ide-deploy. Sana lang talaga yung may missile na Tapos samahan mo pa ng US Navy warship na itatambay din doon. Antayin na lang natin ang susunod na balita o video kung ano ang ide-deploy. Pero sabi kasi ng Maritime Council, kinausap na nila ang Amerika patungkol dito. Including Coast Guard vessels. Directive ni Pangulo ay i-maintain natin ating presence. Pag sinabing presence, strategic presence. Yung isip kasi ng kababayan natin, dahil demolition, ay ginigap na natin yung, hindi, mali yung ganung pananaw. Hindi, wala tayong ginigip up. Kahit na umalis yung Teresa Magbanua doon, it did not diminish our presence in the air dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, i-cover yung area. Hindi lang tayo, humihingi rin tayo ng tulong sa mga ating mga allies how to go about this technique. Hindi umatras o pinalayas ng China ang BRP Teresa Magbanua. Paglilinaw to ni Commodore J. Tariela. Kusa daw tong umalis doon dahil sa sobrang sama ng panahon. Kahit nga raw ang mga Chinese warship at Chinese Coast Guard nagsilayasan rin. Ito na nga ang magandang tsansa para palitan ng Philippine Navy warship ang barko ng PCG. Ang problema lang, iniisip tuloy ng mga Pilipino na sumuko na ang PCG. Wala pa rin kasi yung kapalit, umalis na agad, di ba? Pero may pabiyahe na raw doon ngayon para magbabantay. Or anong ship yung papalit dun sa BRP Teresa Magbanua para magbantay pa rin sa Skoda Shoal dahil nga merong pinaghihinalaang reclamation activities. These are operational details, no? But one thing that I can report to the public is that the Philippine Coast Guard will continuously deploy our vessels in Skoda Shoal. Pero bago makadating sa Sabina Shoal ang pinalit ng Defense Department, ang tanong makakapasok kaya? Alam pa naman ng China ang kada galaw ng Pilipinas. Bago tayo dumating doon, nandun na rin yung mga Chinese. At nakaharang na yan. Sana lang talaga ay may kasama na tayong US Navy para papalapit pa lang tayo. Nag-aatrasa na yan panigurado. Lagi ko kasi sinasabi, wala naman tayong isinurrender. Wala tayong isinuko. The mere fact that pinull out lang natin ang Teresa Magbanua, it is wrong to say na isinuko na natin. And it's also wrong to say na kapag nawala tayo doon, magre-reclaim. Again, the reclamation would take 4 years. Kung mawala ba tayo ng isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, makagawa na sila ng runway, right? It doesn't go that way. Second, pag sinabi ba natin, nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Paulit-ulit ko nga sinasabi, napakalaki ng Skoda Shoal. Hindi siya katulad ng Bao de Masinloc na isa lang ang papasukan. Marami siyang papasukan. So, it's a misconception na sinuko natin, hindi na tayo makakabalik. Definitely, wala tayong isinuko, wala tayong inalisan, dahil pwede natin itong balikan in different ways. Second, again, the Commandant of the Philippine Coast Guard, sinabi niya na rin to, and even the NMC spokesperson has already disclosed na meron tayong deployment na po. It doesn't end na sinabing ang Teresa Magbanua, binunot na, ibig sabihin isinuko na. Kasi paulit-ulit namin sasabihin, ang Skoda Shoal ay patuloy nating titindigan, patuloy nating pagpapatulyahan, and our deployment in Skoda Shoal doesn't end dahil pinaalis natin si Teresa Magbanua. Sana lang talaga di tayo ma-disappoint sa pinalit ng ating militar. Sana lang talaga ay mas malaking barko. O pwede na rin yung kasing laki lang ng BRP Teresa Magbanua, ang BRP Melchora Aquino. Ano sa palagay nyo? Komento sa baba ang yung salo.